araw. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin. Matami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Scripture reading. Psalm chapter 18, verse 13 to 22. The Lord also thundered in the heaven, and the highest gave his voice, hailstone and coal of fire. Yea, he sent out of his arrow, and he scattered them, and he shoot out lightning, and discomfited them. Then the channel of waters were seen, and the foundation of the world were discovered at thy rebuke, O Lord, at the blast of the breath of thy nostril. He sent from above, he took me, he drew me out of many waters. He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me, for they were too strong for me. They prevented me in the day of my calamity, but the Lord was my stay. He brought me forth also into a large place. He delivered me because he delighted in me. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hand. He recompensed me, for I have kept the way of the Lord, and have not wickedly departed from my God. For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me. Okay, pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Tayo po'y pumigit at manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa araw na to, Lord. Binalik niyo po kami sa bahay-sambahan, Panginoon, para po makasamba sa inyo, Panginoon. Panginoon, dinadalain ko po ang mga tatayo po sa pulpito. Sa araw na to, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Lord. Nabigyan niyo po sila ng magandang kalusugan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. At Panginoon, ay lamang po sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga, tayo po ay manatiling nakatayo po at tayo po ay umawit sa Panginoon, standing on the promises. Ready, sing!
standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises. On the second verse, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Third verse. Standing on the promises of Christ the Lord. Unto Him eternally my love's strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. On the last verse, standing on the promises I cannot fail. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Last chorus. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on promises of God. Next song, Blessed Assurance. Ready, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood. Chorus. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Second verse. Submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of chorus. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. Last verse. Break submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song.
Tayo pong lahat ay makaupo na. Tawagin na po natin ang ating special number. Before the fall of man, God had a perfect plan to fellowship with us, what His design. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice will be required. An offering must be made, the sin debt must be paid, so God and man could reconcile be. So Jesus said, I go, because He loved me so. He shed His blood and paid sin's penalty. He gave Himself to pay a debt I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. No greater love is known, no greater love is shown, than when we leave His down for a friend. But Jesus died for me when I was His enemy. A love like that I cannot comprehend. He gave Himself to pay a debt I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. My nails were in His hand, my crown of thorns He wore, my stripes were on His back, my heavy cross He bore. And when God turned His back, He turned it on my sin. Jesus won a victory that I could never win. He gave Himself to pay a debt I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. In love He took my place and gave Himself.
Again, maraming salamat po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning mga kapatid. Ang oras po natin ay 10:05. 10:05. Sa loob po ng oras na yan ay nagawa na nating magbasa ng Bible, yung ating bread. Nagawa na nating mag-prayer time. Okay? At nagawa na nating matapos yung ating mga programa. Opening prayer, okay, si Clarence nag-pray, scripture reading, Preacher Wilson, and then ano pa isa natin, nag-chorus tayo. Kaya kapag ganun ay talagang samantalahin po natin sapagkat iyan yung po pinakapambungad ng ating paglilingkod sa Panginoon. Sayang sapagkat hindi tayo ang hinihintay ng Panginoon, kundi dapat na mauuna po tayo lagi sa Panginoon. Bagamat ang Panginoon, in all His presence, ay nandyan naman po talaga siya, pero wag natin paghihintayin ng Diyos. Okay? So this time, tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin sa aklat po ng Jeremiah. Jeremiah chapter 8 o chapter 7 from verse 1 to 8. Isang panawagan ng Panginoon, mga salita ng Panginoon mula kay Prophet Jeremiah, mga salitang binitawan ng Panginoon mula kay Jeremiah, at meron po siyang sinasabi sa bayan ng Israel, bayan ng Judah, regarding po sa kanilang pagpasok sa pintuan ng Panginoon. The gates of the Lord's house, that's our topic, the gates of the Lord's house. Basahin po natin, the word that came to Jeremiah from the Lord, saying, stand in the gate of the Lord's house and proclaim there His word. And say, hear the word of the Lord, all ye of Judah, that enter at these gates to worship the Lord. Verse 3, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Trust ye not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are this. For if ye thoroughly amend your ways and your doings, if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, if ye oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt, then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. Again, inulit niyo po, behold, ye trust in lying words that cannot profit. The gates of the Lord's house. Ang sabi po dyan, verse 2, stand in the gates of the Lord's house and there, or proclaim there, His word and say, hear the words of the Lord, all ye of Judah that enter at these gates to worship the Lord. The gates of the Lord's house. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po na kami ay nakapasok sa inyong bahay-sambahan. Sama-sama kaming narito ngayon upang makinig, pakinggan ang mensahe nyo sa buhay po namin. Ang mga naganap kanina bago ang pangangaral na ito ay paghahanda ng aming puso't kaisipan, lalo sa aming buhay espiritual, na kami ay makinig na mabuti.
upang hindi po masayang ang aming pagpunta, ang aming pagtitipon, lalo na dakilan Diyos sa inyong pakikipagtagpo sa amin. Dalangin ko ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Kasihan niyo po ang inyong lingkod sa pangunguna po at pangangaral ng inyong mga salita. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. 3 bagay po ang aking pong bibigang pansin dito po sa ating gates o sa, ano ba sa Tagalog ng gates? Pinto, iba pa ang pinto. Bakod sa tahanan ng ating Panginoon. Number 1 is observe the words of the Lord. Ibig sabihin, listen carefully. Pagtayo mo diyan, bago ka pa pumunta sa gawain ng Panginoon, ang sabi diyan, you observe. Masdan mong mabuti. Tingnan mo, limi-limiin mo, magbalik tanaw ka sa kabutihan ng Panginoon. Ang sabi po diyan, the word that came to Jeremiah from the Lord, mula sa langit, mula sa kalangitan, nakikipag-usap ang Panginoon kay Propeta Jeremiah. Sapagkat sila po ay bihag, sila po ay bibihagin ng Babylonia. Sila po ay magiging captives, sila po ay magiging alipin ng ibang bansa na hindi kumikilala sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, makinig ka. Makinig po tayong mabuti. At ang sabi rito, when you stand in the gates of the Lord's house, proclaim there my word. Pag tumayo ka doon, sa pinakapintuan, sa pinakaunahan ng tabernakulo ng Diyos, magsalita ka, doon ko sasabihin sa iyo. Kaya po dito sa atin, mag-observe po tayo, makinig tayong mabuti. Hindi natin makukuha at hindi natin maapuhap ng maigi ang mensahe ng Panginoon pag marami po tayong mga bagabag sa buhay po natin. Tama po ba? Minsan nga, hindi pa dumarating ang araw ng linggo, marami na tayo niyan. At hindi na natin maapuhap ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat natabunan na tayo ng maraming bagay sa mundong ito. Di ba? Minsan, yung still small voice ng Panginoon, parang hindi na natin pinapansin na iyon ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya maging sensitive po tayo, maging aware po tayo, lagi sa pakikiusap ng Panginoon before you come to the gates of the Lord's house. Ano kaya ang gagawin ng Diyos sa akin ngayon sa araw na ito? Are you excited kapag ikaw ay pupunta sa gawain ng Panginoon? Ano kaya ang panibagong pakikipagtagpo ng Diyos sa akin? Excited po ba tayo kung papaano ka muling bubuhayin ng Panginoon sa pag-asa na meron tayo na sa mundo wala na? Young people, young ladies, young men, are you listening? Observant ba tayo? Aware ba tayo sa tinig ng salita ng Diyos? Baka marami na tayong naririnig, baka marami na tayong mga naaapuhap na mga lingwahe ng mundo na wala ng kabanalan. Mag-ingat po tayo sapagkat karamihan sa mga nagiging practice ng buhay natin at nagiging galaw ng buhay natin ay yung mga naririnig natin. Tama po ba? Bakit ganyan ka ngayon? Bakit ganyan na ang lifestyle mo? Bakit ganyan na ang gawin ng pananalita mo? Bakit ganyan na ang buhay mo? Sapagkat karamihan dyan ay sa mga narinig natin. Ang hirap pa man din, mga kapatid, kung ano yung unang narinig, iyon pa man din ang unang pinapaniwalaan natin. Malibang i-confirm po muna natin sa salita ng Panginoon. Kaya when you stand in the gates of the Lord, involve or worship Him, that involves the Spirit of God in truth. Worship Him or worship involves Spirit and truth. Kaya nga sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord, and our feet, sabi ng verse 2, shall stand within thy gates. Mga kapatid, ang pagpunta po natin sa simbahan,
ang ating pupuntahan ay ang espiritu at katotohanan ng Diyos. Hindi si pastor. Hindi ang mga bagay na makikita mo sa loob ng simbahan. Hindi ang mga bagay na may kapintasan sa loob ng simbahan. Kundi ang iyong magiging unang-unang pakay sa loob ay ang espiritu at ang katotohanan ng Diyos. Kaya minsan bigot po tayo sapagkat ang una nating napansin, yung tumayo. Yung nagbigay ng papuri sa Panginoon. Ang unang napansin, yung kapintasan. Mga kapatid, malibang pagtayo natin, ang una-unang agad mailalagay sa isip natin, kakatagpuin ko ang espiritu at ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, wala kayong makikitang mga ribulto sa harapan natin. Tama po ba? Ang tanging meron ka lamang ay ang katotohanan ng pananampalataya mo na kahit hindi mo nakikita, ay hawak mo ang salita ng Diyos at merong Diyos. If there are one or two that are gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya mga kapatid, sa pagpunta po natin dito, hindi tao ang kinakausap natin. Yes, may pastor, nakakausap sa'yo, i-encourage ka, paghagalitan ka, paaalalahanan ka. Mga kapatid, pero ang pinakamagandang makita nating espiritu, hindi yung espiritu ng pastor. Kasi ang espiritu ko, mga kapatid, galing din sa Panginoon. Ang aking itsurang ito, ang aking paghatol, ay minsan may pagkakamali. At yun ang madalas nakikita at napapansin. Bakit hindi ka pumunta ng church? Na-offend ako kay pastor eh. O bakit hindi ka nagpupunta? Kasi gano'n, ganyan. Ang daming dahilan mga kapatid. Nakakalimutan na kaya siya naligtas dahil kay Kristo. At dahil kay Kristo, doon ka maglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, andyan po ba kayo? You worship. Our worship involves spirit and truth. God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Worship involves surrender of our sin. Ang nagiging hadlang sa paglilingkod po natin, ang ating mga kasalanan. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily God hath heard me. He hath attended to my voice. Blessed be God, had not turned away my prayer, nor His mercy from me. Anong gusto ng Panginoon? Ang gusto ng Panginoon, yung pusong marunong mag-regard o marunong umamin. Panginoon, hindi ko kayang tumayo sa iyo. Makasalanan ako. Therefore, mga kapatid, kung may kasalanan tayo, mas lalo natin kailangan ang biyaya ng Panginoon. Bakit? No one can stand before God. Pag humarap ka agad sa Panginoon nang walang pagsisisi, tinatakwil ka na kaagad. Bakit? The Lord will not hear me if I regard iniquity in my heart. Mga kapatid, maganda sa isang Kristiyano, marunong siyang alam mo, mali ako eh. Ang hirap pa man din sa taong sabihin niya yon. Kapatid, alam mo, nagkamali ako eh. May nasabi yata ako sa yung di maganda. Maganda yung ganung tao. It takes guts to a Christian, to a young man, to a young lady na sabi niya, alam mo, mali ako eh. Kasi bakit? Hindi niya maamin kasi maigo. Masyadong mataas ang tao. Kaya mga kapatid, when you worship, when you stand before God, observe that God is spirit and truth, that you have to surrender your sin before God. Worship also involves submission of ourselves. Ibibigay mo yung sarili mo sa Panginoon. Kaya nga po ang worship, mga kapatid, sa salitang mas malinaw sa worship, mga kapatid, talagang hinuhubad mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Binibigay mo ng buong buo ang sarili mo sa Panginoon. Kaya pag ikaw ay nagbigay ng buo sa sarili mo, pumapasok ka sa altar ng Diyos na hindi kita pwedeng tingnan. Bakit? Kasi hinuhubad mo ang sarili mo sa Panginoon. And that is worship, mga kapatid. Kaya hindi ko pwedeng questionin. Hindi ko pwedeng, Panginoon, bakit siya lumapit? Panginoon, bakit siya? Hindi ko pwedeng tanungin yun, mga kapatid. Kaya minsan pag nagpe-pray ako, wala pa, hindi ko pa nagawang, nagpe-pray ako at sasabihin ko, mga kapatid, bukas na ang altar. Tapos titignan ko kayo. Kasi ako mismo lumalapit sa Panginoon. Hinuhubad ko ang aking buong pagkatao sa Diyos na siya lang, sa Kanya lang ako nagsusurrender. Full submission mula sa Panginoon. Kaya you have to observe.
Maging mapagmatsyag ka, maging yung discernment mo, kinakailangan talagang hindi mo lang nakikita, kundi talagang nagbubulay-bulay ka sa gagawin mo sa harapan ng Panginoon. Did you do that, mga kapatid? Kaya ako, mga kapatid, nire-ready ko na ang sarili ko sa Panginoon. Nire-ready na natin ang church, ang bawat individual. Kaya pupunta ka, kaya hindi ka magdadalawang isip hindi ka magdadalawang isip na hindi pupunta sa gawain ng Panginoon sapagkat katagpuin mo siya. Dahil alam mo sa sarili mo, inaamin mo, wala ka kung wala ang Panginoon. Mga kapatid, alam po ba ninyo sa sobrang tigas ng ulo ng tao, ng Kristiyano, minsan wala naman na rin akong magagawa eh. Kung talagang ang buhay ng mga taga-silangan, ang mga mananampalataya sa atin, matigas talaga ang ulo eh. Tahasan kung sasabihin, mga kapatid, 8 taon na tayo, o magsasampung taon na tayo, ang tema natin ay multiply. Hindi naman tayo pa-multiply eh. Pabawas tayo eh. Bakit? Sa sobrang tigas ng ulo ng tao eh. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Makinig tayo. Bilang tatay, bilang ama ng simbahan, bilang ako'y tatay, kinakailangan kong tayuan ang salita ng Diyos or else, sinasabi ko lang na okay lang yung ginagawa mo, wala kay okay lang. Mga kapatid, kahipokritahan ang sasabihin ko lang pagka hindi ko kayo i-review. Bakit? Matigas talaga ang ulo ng Kristiyano. Nung hindi pa nga tayo Kristiyano, matigas na ulo natin eh. Mas lalo pang tumigas nung tayo naging Kristiyano. Bakit? Marunong na kasi tayo magdahilan. Kumbaga sa binless ka na ng Panginoon ng karunungan, na lumawak na yung kaisipan mo, at damdamin mo, iyon naman ngayon ang ginagamit mo para magdahilan ka na mas malalim pa. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Nakuha niyo po ibig sabihin? Dati ang kitid ng utak natin eh. Tama po ba? Dati, wala nga tayong alam eh. Dati nga, hindi natin alam eh. Dati nga, wala tayong alam. Pero nung tayo'y nagkaroon na ng kaalaman at binigyan na tayo ng biyaya ng Diyos na makaalam, yun naman ang ginagamit natin para ibalik natin sa Panginoon. Kasi ganito, ganyan eh. Panginoon, tignan mo oh. Kaya na natin magturo. Samantalang ang ating judgment, samantalang ang ating pananagutan, mga kapatid, ikaw at ang Panginoon. Hindi ko alam mga kapatid kung ano ang pagkukulang ng church. At kung may pagkukulang ang pastor, hindi kay pastor ka naglilingkod. Sa Panginoon ka naglilingkod. O mga young people natin, kung hindi kayo magpapagamit sa Panginoon, paano nyo gagamitin ang buhay nyo na wala sa Diyos? Pastor, nagagalit yata kayo. Naha-high blood ako mga kapatid eh. Dami kong nainom na kape. Bakit? Kasi tulad ng isang tatay, nagagalit kami sa loob ng tahanan pero may kasamang pagmamahal yon. Ako hindi ko rin naman maatim eh. Namamalo rin ako ng anak eh. Alam ng mga bata to, itong ibig sabihin ng palo. Alam nila yan. Minsan nga lumalagpas sa puwet eh. Lumalagpas talaga sa puwet. Talagang ang palo ko, hindi naman palong, mga kapatid, talagang maglalatay yan. Pero dumating na yun sa panahon na hindi na palo eh. Yung bang kakausapin, anak, mali yung ginawa mo eh. Maging observant na kayo kung ano na yung naituro sa inyo. Alam niyo na yung tama at mali eh. Pero hindi ibig sabihin pag ginawa ko nagalit, walang kurot sa puso ko na bakit ganun. Mga kapatid, may kurot sa puso ko yun. Hindi na dapat kasi umabot sa ganun. Hindi na dapat dumating sa ganun. Hindi ka na sana nagdurusa. Hindi ka sana nahihirapan. Na ituwid sana ang pamilya mo. Kung sa una pa lang, naging observant na tayo that we worship the Lord in spirit and in truth, that our sin will hinder us at dapat kinakailangan tayo magkaroon ng full submission sa Panginoon. Maging observant po tayo. Nabanggit ko po that we need this caption, that we need to multiply. Hindi ko naman sinasabi mag-multiply tayo numerically. Lumaguman lang tayo inside. Lumalim man lang tayo
sa pagkakilala natin sa Panginoon. Gaano nyo kakilala ang Diyos? Kaya makikita natin dito, number 2 is the open warning of the Lord. Open warning. Anong sabi po niya sa verse 8? Behold, ye trust in lying words that cannot profit. Ito, maraming tao ngayon, yung pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan. Kung gusto natin ng katotohanan, una, makinig kayo ng salita ng Panginoon. Para hindi kayo maligaw, you have this. Are you listening, mga kapatid? Para hindi kayo magkamali, you need this. Kailangan ko to. Grabe ang tiwala ko sa Waze at saka sa Google. Pag ako nagmumotor, pag ako'y nagpupunta sa iba't ibang lugar. Katulad nung nagpunta ako ng De Padua, diyan sa Antipolo, mga kapatid. Rush hour. Sabi ko, ano kayang alternative route ko? Kasi kung babagtasin ko yung SSS, tapos labas ko na doon sa Sumulong Highway, matraffic na ako doon. Kinakailangan may iba akong daanan. Mga kapatid, binigyan ako ng daan ng Google o ng Waze na dadaan ako na eksakto lang ang motor. Pero dinadaanan. Kaya kung ikaw ay naglalalamove ka o kaya naggagrab ka, maiintindihan mo yung sinasabi ko eh. May daan na tao lang ang dumadaan, pero nung nakasalubong ako at may mga motor na dumadaan, ay daan nga. Mga kapatid, lumabas ako. Ano ba yung lugar na yan? Panorama eh. Pumasok ako sa Panorama eh. Tapos labas ako doon sa bago dumating sa Pagray. May nilabasan ako, subdivision na. Labas ako doon sa may Hotel 101 ba yun? 909 ba yan? Sa Pagray, pagkalagpas lang ng Cherry Puderama, may nilabasan ako doon, tapos mag-U-turn lang ako, lalabas na ako doon sa McDonald's sa Fatima. Umiwas na ako doon sa kasagsagan ng traffic. Mga kapatid, ganun ang pagtitiwala ko sa Google. Kahit nag-out of town ako, kahit 3 days ang travel namin, mga kapatid, kasi hindi nagsisinungaling eh. How much more ang salita ng Panginoon? How much more ang pangangaral ng salita ng Diyos? Walang kasinungalingan ito, mga kapatid. Nagtuturo ng purong salita ng Diyos. Purong pagpapala ng Diyos. Sabi pa ng verse 8, narito, kayo'y nagsisitiwala sa mga kabulaanang salita na hindi mapapakinabangan. Ilang beses na tayo nagtiwala sa mga salita na walang pruweba. Kaya maraming Kristiyano nagkakamali, nandun na sa dulo, balik uli, nandun ka na, hindi ka na makaalis. Bakit? Naniwala tayo sa mga sweet lying words. Ang tamis, pero sa dulo pala nun, ang pakla. Kaya hindi lahat ng I love you, mga kapatid, paniniwala nyo, especially mga babae. Maniwala lang kayo sa I love you ng mga anak ninyo. At saka yung I love you natin, Preacher Wilson, na manggagaling sa mga asawa natin. Yun lang ang pinaniniwalaan ko. Mami, I love you. Nag-I love you na ba kayo sa mga tatay nyo? Hindi porkit tatay yan, hindi na kayo pwedeng humalik. Humalik kayo sa too. Mga anak ko, minsan pagka nag-busy, aalis na, ang halik na lang, beso-beso. Ano, artista ka? Artista ako. Humalik ka. Idampi mo yung labi mo sa chicks ko. Derek, ikaw, humalik ka ba sa tatay mo? Humalik kayo. Yun nga lang, dito sa church natin, kasi hindi na practice yung ganun eh. Doon sa Marikina, kahit ang mga matatanda doon, minsan ayaw magpakamay. Gusto talaga nila, yakapin sila, which is dapat naman gawin natin dahil we give due respect to them. Now, for utmost respect, ako bilang pastor, ano nang gagawin nyo? Magbe-bless na lang. Because lying lips are corrupt. Ito po ay bulok. Yung mga salitang matatamis, puno ng pangako. Oo, kayang-kaya yan, mga kapatid. Ang daling mag-drawing sa salita.
pagdating sa actual na gawa, ang hirap. Yung mga activity natin sa church, yung mga gagawin natin plano sa church, ang daling isulat, ang daling pag-usapan, pero pag gagawin na, nasaan na kayo? Ha? Di ba? Yung mga nag-outing, ang dami natin, uy, dadaling ko, sige, ako na, akin na ang uling. O ikaw na isda. Mga kapatid, hanggang sa malapit na, may mga nagbaback out, naku, hindi ako pwede pala. Puro lying lips, puro drawing, mga kapatid. Walang concrete. Not only they are corrupt, hindi ito'y sira, bulok, marumi. They are careless. Pabaya ito. Walang ingat ito. Ang dila po natin, ingatan natin. Ang sabi nga ng Bible, ano to eh? Ano bang tawag doon sa bangka na yung gumagano, nagpapaliko? Iyon ay, may tawag eh. Parang bridle siya ng kabayo eh. Na pinipihit mo lang na gano'n, kaya nang iliko yung buong katawan eh. Dila. Timon. Nagtitimon, oo. May tawag doon eh, sa hook na yun eh. Bangka lang siya, kahit sa malalaking barko. Maliit lang na bakal yun, pero iyon ang nagpapagalaw ng buong katawan. Ganun ang dila natin, mga kapatid. Kayang pihitin ang buong katawan sa pamamagitan ng dila. Ang dila nga, sabi ng Bible, kayang sumunog eh. Sa 10 ginawa ko, pag nagkamali ako, mga kapatid, dila lang ang gagamitin nyo, sunog ako. Ang church natin, ganun din. Dila lang. Kaya mag-ingat po tayo sa dila na ito. They are carnal. Masyadong makalaman ang dilang ito, mga kapatid. Wala akong dila. They are chaos. They give commotion. Magulo ito, mga kapatid. These lying lips are carnal and chaos. Kaya ang sabi ni Salmo, remove from the way of the lying and grant me thy law of graciousness. The lips of truth shall be established forever. But a lying tongue is but for a moment. Kaya kung gusto natin ng panghabang buhay, magsalita tayo at magturo tayo ng katotohanan. Kaya yung mga lying lips, it's just for a moment. The getting of treasure by a lying tongue is vanity, tossed to and fro of them that seek death. No, yung pagkakaroon ng lying tongue, ano? Wala daw ito. Dadaling ka daw ito, magkabila-kabila hanggang sa mamatay ka. Lying tongue. Proverbs 21 verse 6. Proverbs 26 verse 28. A lying tongue hateth those that are afflicted. Biro mo yung lying tongue mo. Ang sabi diyan, and a flattering mouth worketh ruin. Nagpapagulo talaga. Ang sinungaling na dila ay nagtatanim ng sinaktan niya. At ang bibig ng kunwaring mapagpuri ay gumagawa ng kapahamakan. Kaya there is an open warning mula sa Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, when you stand in the gates, observe this. Pagpasok ninyo sa church, walang siraan, walang pintasan, walang backstabbing. Pare-pareho tayong niligtas ng Panginoon. Pare-pareho tayong kinaawaan ng Panginoon. Ang church na ito ay binili sa dugo ni Kristo. Binili ka sa dugo ni Kristo. Kaya hindi mo karapatan na sirain ang bawat isa at ikaw ay mawala at magiging dahilan mo para sabihin mong sa kasi. It is an open warning of the Lord. The lying lips. And last. O mga kapatid, 10:33 na. Matagal na ba ako mag-preach? Anong sabi ko kanina, pagtayo ko, anong oras? Anong oras na sinabi ko? 10:05. Ngayon ay 10:33. Ilang beses pa lang ako nagpipreach? Ha? O 28 minutes. Parang pakiramdam nyo, isang oras na kayo nakaupo. Tama ba? Kumain ba kayo bago kayo pumunta rito? Ha? Kumain kayo? Hindi ko, so naglaba ako. Pastor, pagising ko, dami kong inayos na nagligpit pa ako. Pastor, hindi pagising ko, ano agad to eh. Mga kapatid,
Number 3 is full obedience in the Word of God. For if you thoroughly amend your ways and your doing, ang sabi yan, sapagkat kung inyong lubos na pabubutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa. Verse 5, ang sabi po dyan, the Lord will hear. Makikinig ang Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon ay yung pusong susunod. Tandaan po natin, mga kapatid, yung mga movement ng Panginoon sa atin, yung mga great acts and movement ng Panginoon are usually preceded by our obedience. Kaya ka pala pinagpala ng Diyos kasi marunong kang sumunod. That's it. Kaya merong mga tuloy-tuloy na pagpapala kasi meron din tuloy-tuloy na pagsunod. Kaya kung ang paglilingkod natin ay paandap-andap, ang blessing din ng Panginoon ay paandap-andap. Kung hindi natin magiging priority ang Panginoon, I don't think na magiging priority ka rin ng Panginoon. Anak, wala kang pakialam sa akin eh. Sige, diyan ka muna. Gawin mo yung para sa'yo. Isipin mo yung para sa'yo. Sige, magpakadalubhasa ka dyan. Sige, magpakapuyat ka dyan. Later on, sino rin ang tatawagan natin? Ang Diyos. Kaya nga po, ang obedience is a choice between our limited knowledge and God's unlimited knowledge. Ipili ka lang talaga yung pagsunod mo. Yung ating pagsunod, mga kapatid, ay hindi sakripisyo. Kinakailangan maunawaan mo na kaya ka susunod. Hindi lang dahil may utang na loob tayo o dahil tayo ang Diyos ay gumawa sa atin, kundi dahil mahal natin ang Panginoon. Mga kapatid, ang obedience sa salita ng Panginoon ay isa sa magiging kasangkapan para maging success ka. When you obey God, means that is the cost of your sacrifice. Kaya kapag sumunod ka, na kahit ano nangyayari, iyon kasi yung halaga talaga ng paglilingkod mo sa Panginoon. Kuha niyo mga kapatid? Kaya ka sumusunod sa Panginoon at mahal mo ang Panginoon, inuuna mo ang Panginoon, kasi iyon talaga ang halaga ng paglilingkod mo sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi matatawaran sa isang mananampalataya na, Pastor, no matter what, talagang sa Panginoon kami. Hindi kami tatalima. Talagang, kaya lang, minsan mga kapatid, pag nakakarinig ako ng ganun natatakot ako Kasi bumulaga na sa harapan ko yan Ako, Pastor, nung sinabi kong, hindi, magpapaalam na ako sa church. May mga ilang key people na sinasabihan ko, magpapaalam muna ako. Sasabihin ng kapatid, Pastor, kung saan kayo dadali ng Panginoon, doon ako. Mga kapatid, di pa ako umaalis naiba na siya ng landas Nakakalungkot. Yung iba naman, wala ka namang kaalam-alam. Kaya po, ang pagsunod natin sa Panginoon, ako talaga mga kapatid, talagang sasabihin ko, Panginoon, susunod ako. Kasi iyan ang talagang cost ng aking paglilingkod sa iyo. Yung pagpunta mo sa church na hindi mo ipagpapalit ang Panginoon sa araw ng linggo, that is the cost of your service to God. Kaya nalalaman agad ng Diyos ay anak, talaga, nakikita ko. Diba sa relationship, kahit busy ka sa trabaho mo at naging anniversary ninyo, iiwanan mo yung trabaho Pipilitin mong mapuntahan Bakit? That is the cost of your service. Bakit kahit puyat na puyat ka sa pagbabasketball mo, mga gimmick mo sa labas, gigising ka ng alas 8. Bago pa nga mag-alas 8, gigising ka na Bakit? Kasi ganun ang cost ng service mo sa trabaho mo. Bakit yung mga estudyante natin, Kuya, Asyan,
Baka mamaya sumama loob mo. Si daddy, hindi ako hinahatid ng alas 5. Baby bubot namin to eh. Bunso namin yan eh. Naihahatid ko ng umaga to, naihahatid ko rin ng umaga to. Pagdating sa kanya, hindi ko hinahatid sa umaga. Pwede niya sabihin, Dad, hindi ka ba natatakot sa laki ko? Hindi mo ako hinahatid ah. O nakikita niya ngayon yung halaga. Kung ano ibig sabihin, dapat pala matulog ng maaga para magising ng maaga. Matulog ng maaga para magising ng maaga. Ano na? Matulog ng maaga para magising ng... O ngayon, nakikita niya ibig sabihin ng dapat palang gumising at mapunta ng maaga. Kasi pag hindi siya gumising ng maaga, mga kapatid, aabutin siya ng ilang oras doon sa mula parang tatawid ng Tumana o tatawid ng ano yan. Mga kapatid, traffic na eh. Ang traffic ngayon mga kapatid, kahit nakamotor ako, natatraffic ako eh. Ha? O, totoo. Ang hirap. O ngayon, nakita niya, mahalaga ang pag-aaral. That is the cost of your study. Mga kapatid, when you obey God at Diyos ang inuuna mo doon, mga kapatid, that is the cost of your service. Not only the cost of your service, that is the commitment for your service. Cost of sacrifice and then commitment to your service. May nakatingin man o wala, may pangako man si pastor o wala, may promotion, hindi ka man mapalakpakan, hindi ka man maitayo, because your commitment, that will identify your obedience sa Panginoon. Your commitment. At magkakaroon ka ng contentment sa Panginoon. When you obey God, that is your contentment. Ang ganda nung ang ganda nung ibinigay na yung ibinigay na procedure doon sa preaching. Yung contentment, mga kapatid, satisfy ka na kung ano meron. At iyon na lang yun. Hindi ka na maghahanap ng iba. Kaya po, when you obey God, may contentment, may commitment, may cause and sacrifice, and you care for your Savior. Ibig sabihin, nagmamahal ka sa Panginoon. Ginagawa mo ang pagsunod dahil mahal mo ang Diyos para sa pamilya mo. Lagi ko naman mga kapatid, kino-connect yan. Na hindi po pwedeng sumusunod ka na walang pagmamahal. Pwede ka sumunod ng walang pagmamahal, pero madali ka magsasawa. Madali mong i-give up kapag ka wala kang pagmamahal. Kaya ang susunod po dito natin ay yung compassion po natin mula sa mga kaluluwa. When you stand at the gate, mga kapatid, observe. There's an open warning. At meron po dapat full obedience, hindi half obedience. Kundi talagang sumusunod ka sa Panginoon. Talagang gagawin mo ang para sa Panginoon dahil mahal mo ang ating Panginoon. Dahil meron kang pag-ibig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon at maalis ang lahat ng bagay na ito na nakikita natin, we should have compassion for the soul. Magmahal ka ng kaluluwa. Mahalin mo yung tatay mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. You led them to Christ. Gawin mong halimbawa ang sarili mo. Pati ikaw, magkakaroon ka ng disiplina. Aayusin mo ang buhay mo. Itatama mo. Bakit? Meron kang dadaling kaluluwa sa harapan ng Diyos. Anyway, mga kapatid, ang pangangaral at ang pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, that is the heartbeat of God. Iyan ang pinakatibok ng Panginoon. Yung kung bakit siya naparito para iligtas ka. Iligtas ako. Iligtas ang mga mahal natin sa buhay. That is the compassion. When you obey God, mga kapatid, you show your compassion sa Panginoon. You love the soul? Mag-akay ka. Akayin mo ang tatay mo. Akayin mo kaibigan mo. Akayin mo ang mga mahal mo sa buhay. Kung may mga anak ka, huwag mong hayaan na ikaw patungo sa langit. Ang mga mahal natin sa buhay, ang anak mo ay patungo sa impyerno. Tingnan mong mabuti. Damahin mong mabuti na lahat tayo haharap sa Diyos. Lahat tayo hahatulan ng Panginoon. Kung walang Kristo sa kanilang puso, mga kapatid, they will be forever in damnation. Kaya nga kapag ikaw ay naglilingkod, ano na yon? Settle ka na doon.
hindi ka magpapabaya sa paglilingkod mo. Bakit? Kasi settle ka na, may impyerno eh. Hindi dapat mapunta ang mahal ko sa buhay sa impyerno. Kaya magpupursige ako maglingkod sa Panginoon. When I stand at the gates of God, mga kapatid, aayusin kong mabuti sapagkat may mga kaluluwa pa akong dadalhin sa Panginoon. Mga kapatid, hindi balintuna ang Diyos, hindi liko ang Diyos na sa paglilingkod natin, ang kasunod nito kahirapan. Hindi po. Hindi po. Kaya ang sikreto lang ng isang taong mahirap sa buhay, una, ang Panginoon. Sumunod yung kanyang pagsunod. Kaya mga kapatid, when you stand at the gate, you observe. (7:45) na mga kapatid. 10 na? Ay, 10:45 na pala, 10:45. At I hope I was able to encourage you. Kung nakapagsalita ako, mga kapatid, that is the Word of God. Mahal ko kayo sa Panginoon. Hindi lang naman ako nagpipreach dito para mag-preach. Ako'y nagpapakain ng salita ng Diyos sa inyo. Pagkatapos ko magpakain ng salita ng Diyos, may mga aayusin, may mga dapat ituwid, may mga kinakailangang counselan, kinakailangang gabayan, kasi yun ang trabaho ng pastor. Yun ang gawain ng church po natin. Mananalangin na tayo sa Panginoon. And I hope that this coming Sunday ay patuloy tayong masumpungan ng Diyos sa kanyang bahay-sambahan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa inyong mga salita. Hindi kami, Panginoon, kundi kayo ang aming dahilan ng aming buhay, ng aming paglilingkod. Wala kami, Panginoon, kung wala kayo. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay hihingi ng biyaya sa Diyos. Kung ano po ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Sa ating paglapit ngayong araw na ito, ikaw lang yan naman at ang Panginoon. Dahil ang inyong pastor ay lumalapit din sa Panginoon na ang bawat isa ay idinadalangin ko na maging matatag. Kaya minsan ang buhay ay puno ng tinik, puno ng bigat. Hindi pa mag-mature yung ating kaisipan pagdating sa pagkakilala natin kay Kristo. Maging aware lang tayo, mga kapatid, sa buhay nating ito bilang mga mananampalataya. You can come, sabi mo, Panginoon, andito ako. Tulungan niyo po ako. Nahihirapan ako sa takbo ng buhay. Sa tuwing makikita ko ang kalagayan namin, parang wala akong naapuhap na pag-asa. O kung ang panalangin mo ay magkaroon ka ng kaayusan, sa Panginoon mo lang yan matatagpuan. Kung meron kang hinihintay na katugunan sa Panginoon na hindi pa naaayos, maghintay ka lang sa magandang plano ng Diyos. Pero huwag kang magpapabaya kung saan nanggagaling ang kalakasan natin. Lalapit tayo, lalapit ako bilang inyong pastor, at kayo ay itataas ko sa Panginoon. Kung lahat lang sana ay tapat
at gagawin lahat para kay Kristo. I don't think na may maghihirap na Kristiyano. I don't think na may magugutom na Kristiyano. Sapagkat hindi nakadisenyo sa buhay ng isang mananampalataya ang ganong klase ng pamumuhay. Opo, may maraming problema, maraming pagsubok. Pero ang disenyo ay nagpapatuloy. Ang gusto ng Diyos, kahit dumadaan ka dyan, inuuna mo pa rin ang Panginoon. Sige lang po, bago ako magtapos sa panalangin, maging commitment mo yan sa Panginoon. Kaya yung iba habang wala, na akong magawa mga kapatid Andoon ang tanong, andoon ang pagdurusa, andoon sila sa kumunoy ng kasalanan. Hindi naman nagkulang ang Panginoon mga kapatid. Binigyan tayo ng tamang kaisipan para magdesisyon kung sino ang uunahin natin. Nasa atin ang pasya palagi. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salitang aming narinig at napakinggan. Nawa ang salitang ito na aming napakinggan ay magdulot ng kagalingan sa aming mga pusong sugatan at kami ay lumakas pang patuloy sa aming pag-asa sa inyo. Sa paglapit dakilang Diyos ng bawat isa sa amin ay may kanya-kanya kaming dalahin, Panginoon. Sa pamilya, sa aming personal na buhay, sa aming relasyon, sa aming kabuhayan, maging sa aming mga sariling paglilingkod. Dalangin ko, Panginoon, abutin niyo ang aking mga kapatid. Wala akong ibang hiling, Panginoon, kundi ang maipadama ang pag-ibig niyo sa kanila. Mapalakas ang mga kapatid kong ito. Magkaroon ng maayos na buhay. Kahit na mabigat, kahit na maraming suliranin, ay nagiging magaan ay dahil andyan po kayo. Maraming salamat at tulungan niyong patuloy ang bawat isa sa amin. Pagpapalain niyo, dakilang Diyos, ang bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. And the people say, it cost me nothing. Awitin po natin ang wala tayong kopya dito. Cost me nothing. Habang tayo po ay nagre-ready sa ating mga kaloob, awitin po natin at cost me nothing. Cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need, and hope is bliss. I can feel a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant good the Lord can use. I will
Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything. Sige po, you can come para po sa inyong mga offering and tithes. To serve Him is my goal. How could I withhold? Whatever's mine is given me. It's not my own, it is alone. Awit po tayo. Whatever He requires, that is my desire. May need from me, I've paid the cost, gain or loss. And I'll not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me not. One more stanza. Chorus. Tayo na po tayo lahat. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa mga salaping nalikom, ang mga ikapo at mga love offering namin. Patuloy niyo pong i-bless ito sa aming paghahanap buhay. Kung bakit meron kami ay dahil po sa inyo rin nagmula. Ang kalakasan na kung hindi nyo ipagkakaloob ay hindi po kami makapagtatrabaho. Ang kalusugan, ang talino at husay ay wala rin po kung hindi kayo magbibigay nito. Kaya salamat po sa lahat ng ipinagkakaloob nyo sa amin upang may mapagtrabahuhan kami at kami ay makapaglingkod sa inyo. Pagpapalain nyo ang perang nalikom, gamitin patuloy sa inyong gawain. Bless nyo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Alright, and this time ay may nagdiwang po ng kanilang birthday ngayong bago magtapos ang buwan ng June. Ang Tatay Romar, o nga, nag-birthday pala ito, pambira. Tatay Romar, dito ka muna, awitan ka muna namin. Batang gala, oh. Yung batang gala. Tatay Romar, kailan nag-birthday? Friday, ayan. Yeah. And then si Gwyneth. O, Ate Gwyneth, halika dito. Maawitan man lang namin kayo na kahit wala tayong handa, ay bahala na kayo. Pag uwi, kanya-kanyang handa na lang tayo. Ano? Si Venus! Halika dito, Venus! Halika dito. Ang White Lady. White Lady. Awitan po natin sila. 2 babae at 1 lalaki ang nagdiriwang ng birthday. Dito ka, para makita kita. Yan. Awitan po natin sila ng happy birthday. Sing, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ba't di kayo nakangiti? Birthday, happy birthday. Uy, may cake. Oh, lapit na rito. Happy birthday
to you. To you. Happy birthday. Oh, ganda ng cake, ha? Happy birthday to you. Dahil naghanda ka ng cake, masaya yung dalawa, nagka-cake. Kaya lang, pang girl, oh. Girl ang dating. Total, nakapink ka din naman, eh. Oo. Anong sasabihin nyo? Binati namin na kayo. Anong susunod natin gagawin? Thank you po sa mga bumati. Bati lang, ano? Okay na. Oh, ate. Thank you po. Ang Gcash ko po, wala pa po akong Gcash, pero si ate po may Gcash, pakisend na lang po. Ano to, live? Ayun po, may nasendan po ng invitation. Punta po kayo sa dibo ni Ate Gwyneth. Hindi po, invited po kayo sa dibo po ni Ate Gwyneth mamaya. Yung walang invitation, kayo po kasi yung magbabayad. Kaya pala wala kami invitation. Kami magbabayad. Kaya pala kami wala kasi walang invitation. Kaya bahala ka na. Tate Romar. Thank you po sa mga bumati. Kahit wala pong handa, basta kompleto po pamilya, okay na po yun. Makita mo lang na naka-makeup si Agnes, ano? Tsaka palakad-lakad si, Suraida. Okay na, di ba? Masaya na, ano? Oo. Basta naka-eyelash, anong tawag yun? Nakakilay is life. Okay na yan. Okay, awitan pa natin. One more, tapos isang blow na lang. Tatlo na kayo. Mami, picture. Picture to. Tara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow. 1, 2. Lapit kayo, lapit. Sige, lapit kayo. Lapit. Blow na. Sige na. Gwyneth, ikaw na. Ay, ano ba yan? Ayan, palakpakan po natin sila. Okay, salamat mga tatay. Tatay, hatiin nyo to sa tatlo, ha? Yan, sa'yo na. Okay, thank you. At yung invitation ay, total, dito naman po in-announce yan kung hindi kayo nakatanggap ng invitation dahil nga, first time ito at kinusa na ng Belen family dahil talagang, alam nyo, yung pagpapatakbo ng mga ganyang events, hindi ganun kadali. Talagang matutureti ka dyan. At salamat sa Panginoon, tinuruan na tayo paano mag-prepare, ano gagawin. Pero kapag ikaw ay isang young people lang tapos wala kang paglilingkod sa Panginoon, mahihirapan tayo magkaroon ng communication kung gusto mo ba o hindi. Okay? Now, mga kapatid, this time ay babati naman tayo ng mga tatay. Okay? At, Mami, ano ba yung binili mo sa aming mga tatay? Tawagin muna natin ang pinakabatang tatay. Sino ba ang mga tatay? Isa-isa na. Tayo na yung mga tatay po natin. Tayo na po kayo at bibigyan namin kayo ng konting pampulutan. Dito na kayo sa harapan. Dito na. Oo. Tara. Tatay Wilson. Ayan. Tatay Romar. Sino pa? Ito, tawag to, halika dito. Tsaka Gerald, halika, Gerald. Ilan to? Tama. Ganun talaga. Pili na po kayo kung ano gusto niyan. Yan. Tatay, yan. Isa pa. Pampulutan po yan, ha? Sino wala? Tatay, ano? Ayan, okay. Picture. Mami, picturean mo naman kami. Oo. Mga tatay, Happy Father's Day sa ating lahat, ha?
Okay, salamat po. Kukuha na lang akong tagisang takot sa inyo. Ako. Ayan ha. At mga tatay, hindi, sa inyo lang yan. Huwag nyo bibigyan mga asawa ninyo. Ha? Sa inyo lang yan. Walang, Gerald, kuhain mo. Sa iyo lang yan. Sa iyo lang, kuhain mo yan. Oh, hindi, bibilan natin. Mabubunging ngipin yan. Pagka inubos niya yan. Gerald, mabubunging ngipin yan. Okay? O sige, ang aking announcement lamang po ay maiwan yung mga sasama sa Friday para ma-finalize ko kung magkakaroon tayo ng player o dahil sa kinahihiramin po natin. At mabilis lang po pag-uusap po natin para ma-determine kasi may pagkain din tayong i-ready dyan at meron po tayong ilang gagawin pang preparasyon. Okay? So, again, meron pa ba tayong nakakalimutan? Again, Derek, maraming salamat ha. At kamusta lang kay tatay, kay Pastor Ariel. Nasa Paumbo ngayon yun. At ang layo din. Nang ako magpunta doon, talagang hindi biro yung biyahe papunta doon. Ano? Napapalibutan ng mga fish pond. Ano? Kaya pag-pray po natin ang ating mission work doon po sa Paumbong, Bulacan. Okay? Nakapunta ka na doon. Lagi ka nakakapunta. Paano ka nagpupunta doon? Motor? Commute. Kasama mo. Nakamotor lang kayo. Minsan commute. Ano? Talagang di rin biro ang pagbimisyon. Ano? Okay? So, may nakalimutan pa ba ako? Konting pasada lang sa choir. Mami, hindi ganun. Anuhan nyo lang. Dahil, I don't understand. Pero dahil may gawain mamaya, i-ano nyo na muna. Okay? O sige po. Again, may nakalimutan pa ba tayo? Okay, si Jonathan. Jonathan, welcome. At nakasama ka namin muli sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, meron pa ba tayo nakalimutan? Andito yung dalawang pamangkin ni Preacher Wilson. Anong pangalan itong dalawang batang ito? Anong pangalan? Nakakalimutan ko eh. Si Jasmine. Sino si Jasmine? Ayan, isa ay si Janine. Ayan, si Janine at saka si Jasmine. Okay? Salamat sa Panginoon, anak ha. Nakakapunta kayo sa church. O sige po, tumayo na po tayong lahat. At tayo po, ang sister, ang Hapitana family, Sister Lynn, ay nagpaalam na sila po ay wala dahil kinakailangan nilang bumiyahe ng Bicol, Albay. At mamayang hapon din yata o mamayang gabi ay babiyahe na po sila dahil may pasok din ng mga bata. Dahil sila ay nag-anniversary yung mga magulang nila. So, katuwaan na ng isang magulang na makita ang kanyang mga anak. So, sinamantala po nila yan. Mga 12 hours din ang kanilang travel time. Okay? So, may nakalimutan pa ba ako? Again, Happy Father's Day sa inyong mga tatay. At yung mga wala yung mga tatay dito, ang aking panalangin sa inyo ay magpursigi pa kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi walang kabuluhan yung ating pong ginagawang panalangin sa kanila. Alam niyo talagang ang rise and fall ng isang institution, especially the family, nakasalalay talaga sa tatay. Kaya yung mga kabataan natin, nako, hindi basta tumibok ang puso, mag-isip kayong mabuti. Laliman ninyo ang paghahanap ng partner kung kayo ba ay kasama maglilingkod o kasama kayong magdurusa. Okay? At hindi pa naman kayo para dyan, kundi lahat kayo ay para mag-aral pa muna. Okay? Manalangin na po tayo at tayo po ay magbabasbas na sa ating iglesia. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa sandaling ito na wawakasan namin sa panalangin ang programa ng aming pananambahan. Salamat po dahil napakabuti nyo sa amin. Hindi lahat ay nagagawang unahin kayo, paglingkuran kayo, sambahin kayo. Pero narito, dakilang Diyos, ang inyong mga anak na laging may pasya na unahin kayo. Kaya ang aking panalangin, dakilang Diyos, ang inyong patuloy na pagkilos at ang inyong patuloy na pagpapala sa kanilang buhay, sa kanilang kalakasan, katyagaan at katibayan. Sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, patuloy niyo pong igawad ang inyong biyaya at pagpapala sa bawat isa. Bless niyo po ang bawat family. Bless niyo po ang inyong mga anak. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.
Magandang umaga at pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you.